sa usapin ng national election. Nako, pag sinabi ni Eduardo Manalo na lahat ng mga membro ko, mga aso ko, mga alipin ko, iboto niyo si Jinggoy, walang magagawa yung mga yan kundi iboto si Jinggoy. Dahil pag hindi sila bumoto kay Jinggoy, ititiwalag sila. Kung hindi naman, ipapapatay sila. Kaya nga walang basta-bastang mga membro ng Iglesia ni Manalo na nagtitiwalag dahil ipapapatay ka talaga ni Eduardo Manalo. Ganun, kaya nga yung mga ministro nila mismo tanungin ninyo. Mag-search kayo kung sino-sino yung mga ministro ng Iglesia ni Manalo na nakatikim ng pagbabanta, pananakot at gusto silang patayin. Kaya pumunta na lang ng ibang bansa. I-search nyo. Titigil na ako dito sa pagbabla pag wala kayo nakita. Di ba? So ganun po katindi yung kulto na ito, yung ano na to, hindi natin masasabing ano to iglesia ng ano to ng nilikha talaga ng Diyos, no. Iglesia po ito ni Felix Manalo. Ba't ko sinabi? Sabi nila si Eduardo Manalo daw sugo. Tapos sabi nila anghel. Ngayon nung nagsalita tayo na paano naging anghel si Felix Manalo? May anghel ba na nagkatoliko muna, nagbaptis muna, nag-7 Adventist, naging membro muna ng Adventist, naging membro muna ng ano-anong mga reliyon? Masasabi natin anong klaseng sugo yan? Gala na sugo? Kung saan muna napunta? May tipos na sugo yan. Diba? Maniniwala kayo? Kung sugo ka, may isang direksyon ka lang. Diba? Nasasabihin nila sugo. Tapos nung sinabi natin na ba't tinasabi niyong anghel? Sabi niya ginagawa niya ng literal. Yung literal siya sabi niya may anghel. Sugo yun, messenger. Paano naging messenger si Felix Manalo? Paano siya naging sugo? Diba? Paano siya naging sugo kung talagang sugo siya? Kagaya ng Jesus Christ, ni Arkanghel, kagaya ni Miguel. Once na mag-utos ang Diyos Ama mula sa langit, pag bumaba yung anghel na yan, isang direksyon lang yan. Hindi mo na niya kailangan maging Katoliko, maging Adventist, maging ano yun? 'Di ba? Kaya tandaan ninyo mga minamahal ko mga kababayan, kung susuriin po ninyo yung background ng founder ng Iglesia ni Manalo, puro pangit po ang ninyo. Puro pangit. Mas matindi pa po kay Kibuloy, yung founder po ng Iglesia ni Manalo. Kaya sila galit na galit sa akin mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Kasi sinisiwalat natin yung katotohanan para po maraming magising na mga Pilipino na sila ay nagiging kasangkapan ni Eduardo Manalo para lamang kumita ng bilyon-bilyon sa pamamagitan ng black voting. At tandaan ninyo mga Iglesia ni Manalo, kayo ang ginagamit ni Eduardo Manalo para manatili yung mga politikong gahaman sa pera at kapangyarihan. Kaya hindi mawala-wala yung korupsyon sa bansang ito dahil number 1 na nagluluklok o nagpapatibay o nagpapalakas sa mga sindikato o sa mga korap na politiko sa bansang ito ay walang iba kundi ang Iglesia ni Manalo na naghahalal ng mga politikong korap. Tingnan nyo na lang yung magkakapatid na Tebes. Ang tagal nilang namayagpag dyan sa Negros Oriental. Bakit sila namayagpag? Ba't sila namayagpag? Kasi matagal silang kinonsinte, matagal silang tinutulungan, matagal silang, di ba? Dahil kapalit ng pera. Tingnan nyo yung simbahan dyan sa Baay City. Dyan sa Baay, sa Negros Oriental. Alam nyo ba kung asan nila kinuha yung pinantayo nila dyan? Pera po yan ng mga politikong nagbigay sa kanila ng daan-daang milyon. Yan ang tandaan ninyo. Yung daang-daang milyon na yan, galing po yan sa nakaw ng mga politiko. Kaya yung mga kapilya ng Iglesia ni Manalo, yan po ay kapilya na mula po sa nakaw. Kaya mas nanaising ko na lang na magsimba sa isang barong-barong kaysa sa napakagandang simbahan na galing naman sa nakaw. Kaya kayong mga Pilipino, kapag may nakita po kayong Iglesia ni Manalo, lumayo na po kayo para po hindi kayo masama sa sumpa ng Diyos. Alam nyo ba kung bakit sunod-sunod ang lindol dito sa ating bansa? Dahil po yan sa galit ng Diyos. Dahil sila po ang nagdadala ng gulo, nagdadala ng kahirapan, nagdadala ng yan ang katotohanan. Kaya kinakailangan tulungan po natin ang Diyos Ama. Kaya sa mga kababayan natin, ako'y nananawagan, magkaisa po tayong lahat, wasakin, sirain yung mga simbahan na yan na galing po sa pera ng mga magnanakaw.
No? Hindi po sila magkakaroon ng ganong kagagandang mga kundi po yan galing sa pera natin. Atin po yan. Sila po ang nagpapakasasa dahil sa kanilang black voting. Alam nyo kung lahat ng mga reliyon may black voting, hindi po mamamayagpag ang ng ganon ang mga iglesia ni Manalo. Dan po sila yumaman sa kanilang black voting. Yan ang katotohanan. Itatanggi nila yan. Natural, itatanggi nila yan. Kasi ganun sila kagaling, ganun sila kamalupit kung magsinungaling. Yung ibig sabihin daw ng anghel, mensahero daw, no? So ang ibig sabihin daw ng anghel, mensahero. Gusto ko lang ipaliwanag, no, sa mga iglesia ni Manalo. Huwag po kayo maniniwala sa mga ministro ninyo. Kaya alam nyo, ito alam nyo ba kung bakit ayaw ng mga ministro ninyo na magdala kayo ng Biblia sa tuwing meron kayong mga, meron kayong simba o meron kayong gawain? Alam nyo kung bakit pinagbabawal ni Manalo na magdala kayo ng Biblia? Kasi nangyari na yan kay Felix Manalo. Nangyari yan kay Felix Manalo na meron siyang binabasa sa Biblia nung kasagsagan pa lang na tinatayo niya yung kulto niyang reliyon. May binasa siyang isang talata, may membro siya na magaling din sa Biblia. Tinanong siya ngayon. So ang nangyari, nagka-diskusyon sila nung membro ni Felix Manalo at saka si Manalo. Kaya simula noon, dahil nahuhuli nga yung kasinungalingan ni Felix Manalo, simula noon, pinagbawal na niya ng mga membro na papasok sa simbahan niya sa tuwing mangangaral siya ay magdala ng Biblia. Kasi baka mabuklat doon ng isa sa mga membro niya yung katotohanan na taliwas doon sa pinangangaral niya. Kasi alam niyo ba maraming namatay halos nung na meron pa rin mga membro ni Felix Manalo na pipilit nagdadala ng Biblia. Ang daming namatay ng mga panahon niya. Bakit? Pinapapatay niya kasi mabubuking siya sabi niya, pagkakapirahan ko to, huwag niyong sirain. Kaya sa totoo lang, kaya nga tignan ninyo, di ba? Huwag kayo magpapaniwala sa mga yan na ang ibig sabihin ng anghel ay mensahero. Hindi. Ang anghel ay isang anghel, di ba? Ang anghel ay anghel. Parang tao lang yan. Tao yan. Pero merong tao na iba-iba ang antas sa buhay. Iba-iba yung trabaho. Tao siya, tao ako hardinero, siya naman pulis. So pareho kami tao, pareho kami anghel, pero magkaiba kami ng trabaho. Kagaya ni Arkanghel. Si Arkanghel, ako di ako nagkakamali, messenger. Si Miguel, yun yung warrior na anghel. Si Lucifer, di ba, kung maalala nyo, yun yung worshipper. Pareho silang mga anghel. Kaya itong iglesia ni Manalo, sinungaling to, mga bobo to. Nililigaw nila yung mga membro nila. Ang ibig sabihin daw ng anghel, sugo. Huwag kayo maniwala. Diyan palang palpak na, kabubuhan na yan. Kinasuhan ng kinasuhan kahit hindi naman totoo. Gumawa ng kwento, ginamit yung mga membro ni Binaya katulad ni Kuto. Di ba? Kuto puto. Yo, ni Puto pala, katulad ni Puto. Binayaran ng milyon-milyon para lang, di ba? Para sirain si Brad Atinag ba? Hindi. Patuloy na hinayag ni Brother katotohanang dala-dala para mabuwag, malaman ng taong bayan kung gaano kasama, gaano biro nyo, wala nang pinipili itong reliyon na to, itong kulto na to. Yan po yung iglesia ni Manalong ito. Pag nabubuko sila, mananako. Hindi na ba, marami, ang dami pa nilang mga paninira sa akin. Sabi pa dito, wanted ka na daw sa kanila. Sabi ko, wanted ka na sa kanila. Sabi sa akin, sabi nila sa akin, wanted na daw ako sa kanila. Ano ngayon? Anyway, kung si Brother Eli nga, kung yung mga pari nga, yung mga wanted sa inyo, pinapapatay ninyo. Yung mga nag-joke lang sa inyo, pinatay ninyo Kasi ganun kayo ka-kriminal. Sa tingin ninyo, yung ginagawa ninyo, mga iglesia ni Manalo, kalugod-lugod dyan sa harap ni Jesus Christ. Yung ipapatay ninyo, yung taong Ano sabi ng Jesus Christ? Patawarin niyo yung nagkasala sa inyo. Ano sabi ni Pedro kay Jesus Christ? Ilang beses? Makapito ba? Anong sagot ni Jesus Christ? Hindi makapito, kundi 77. Nag-joke sa inyo, nag-joke lang naman yun. Isang beses lang yung ginawa yun, pinatay nyo agad. Sa tingin niyo, iglesia kayo ni Kristo talaga? Ang kakapal na pagmumukha ninyo, mga iglesia ni Manalo.